my God, Kadiri! Talaga Kadiri, ano? So, mga kababayan, alright, here's the thing. Okay, alam naman natin. So, doon sa kanyang, binasa ko na lang sa mga media talaga, yung tatlo talaga, mukhang mga ulaga din, no? Alam mo, pagdating, kumbaga sa commercial or sa pagbibenta, yun, no, para makakuha ka ng target market mo, unang-una, wag kang kumuha ng mga pangit o mga pangit na bobo pa. Right? Tapos lagyan mo ng 7 inches na foundation yung mukha mo. Kasi legit naman yan, pwede ka naman mag-foundation. Oh, di ba? At saka itong mga kasinungalingan mo, nakita namin stress ka. Kasi tinanong siya mga kababayan. Oh, sabi ganun, Sin. Ano ba to? Ganyan-ganyan. Eh, bakit? Ano tanong niya? Okay, ano ba talaga nangyari doon sa Senado? You know, yung ano kayo, yung nakabuo kayo ng quorum, chuchu-chuchu. Sabi niya, eh kasi nga 22 na lang kami. Parang gano'n, hindi ito eksaktong sinabi niya. Ito yung argument niya doon. So yung 22 na lang kami, wala si Bato, wala si Jinggoy. Kaya, may quorum kami, 12 kami. Mga kababayan, ipiniliwanag na paulit-ulit ni Senator Marcoleta at na-witness ninyo, right? Noong 11 ang majority at si Tito Sen tumayo doon na gustong i-adjourn dahil wala nga daw silang quorum. Sabi niya, ang sabi nito ni Soto, wala kayong quorum, 'di ba? So ano nangyari? Nag-adjourn kasi tumakas yung 10 Judas. Now, noong June 3, pinilit nila na may quorum sila. Kasi wala si Senator Bato, tsaka wala si Senator Jinggoy Estrada dahil pinakulong nila. So, pinipilit nila mga kababayan yung argumentong bulok. Alright? Ngayon, ang sinasabi niya, hindi ito usapin ng ng magkabilang kampo, ganyan-ganyan. Hindi na kasi sustainable yung walang session, chuchu-chuchu. Kasinungalingan. Okay? Bakit bigla kang bumaliktad? Walang session. May ginawa ba kayo ng session? Balikan uli natin. Ng June 3, yung illegal ninyong, paglagay ng, pag-change ng mga chairmanship ng mga committee. May quorum ba kayo? Wala. May ginawa ba kayo after nyo mag-change? Wala. Kaya hindi totoo yung sinasabi mo, Keso. Okay, na hindi na sustainable kung walang session. Nag-session kayo pero nang agaw kayo, kumbaga sa land grabbing nang agaw kayo, nangidnap kayo, nang snatch kayo, nag-akyat bahigang kayo para maging kayo ang may kapangyarihan sa mga ninakaw na yaman doon sa akyat bahigang. You know what I mean? Anong kaputahan to, Escudero? Ang tanong ng bayan, which tinanong din sa'yo, ilang maleta ba? Siyempre, aamin ka ba? Ilang maleta ba? At ito ba ay para hindi ka na madalaw ni Puso sa kulungan? Kasi pwede ka nang ipakulong ng ombudsman kung nanindigan ka sana sa tama. Pero dahil takot ka at maari ikaw nga talaga ay nakatanggap ng mali-maleta dahil pinangalanan ka naman, kaya ganito bigla kang nag-change para ka ngayon sa bayan, putang ina, maglulukuhan pa ba tayo, Keso? Yung bukbok ng mukha mo, pa-repair mo nga. Ipakaskas mo kay Puso. Yung kilay mo, medyo pasmado na. Pasmado na yung kilay mo, Yawa. Nabuburan na. Teka lang, mga palangga. Dali lang, Tingnan natin, burado na, Dali lang. Screenshot ko nga. Ay, Pokemon. Pokemon may sago. Dali, nakakatawa lang na lang talaga itong mga hayop na to. Kaya may araw din talaga kayo. Dali lang. Nakakalbo ka na, Yung kilay mo, hapit na. Tema yung kilay mo, kuro-kuro na, wala na, Tignan mo, magpaano ka na, magpa-repair ka na dodong. Ano ba yan, nagnanganga ka ba? Paayos mo na kay Dr. Ivy. My goodness, mga kababayan, Zoro, Diana, Kingaman, ano na ba ito nangyayari sa buhay natin palangga? 2015 pa tayo lumalaban, okay? So ngayon yun, mga kababayan. So, ginigiit niya na legal yung ginagawa nila na pang-aagaw sa kay Senator Alan Cayetano, ang presidency. But, alam mo ba ano sinabi niya, ni Keso? Tinanong kasi ng ulaga na taga-tanong sa kanya na mukhang tinubuan ng bakokang yung mga mukha.
Papangit nyo talaga. So kadiri. Sabi ni May Reyes, magpa-retouch ka ng kilay. Okay, ang tanong kasi, parang ang konteksto, ano yung masasabi ni Quezon doon sa statement ni Alan Cayetano na siya ay legitimate na Senate President sa kadahilanan, yun ang nakalagay sa Constitution. Hindi yun opinion ni Cayetano. Hindi yun opinion ni Alan, nakasulat yun sa Constitution. Tapos alam mo, sabi ni Quezon, ay pwede naman sila parehong magdulog sa Korte Suprema para malaman kung sino yung legitimate. See that? That is strategy. But I know, hindi magdudulog si Senator Alan Cayetano. Sila ang magdulog dahil sila ang mga agaw eh. Sila ang gumawa ng kaputahan. What? Delaying tactics? Ano gagawin nila? We all know kung anong plano nila. Uy, Escudero, mahiya ka naman. Well, nakalagay naman talaga doon sa iyong, what do you call that? Sa iyong yearbook. Okay? Na idol mo yung magnanakaw. So, ano yan? Friends with the same nakaw, stick together. Di ba? Ganun ba yon? Oh, magpaliwanag ka sa taong bayan. Ba't di ka naman naamin? Kahit naman pitpitin yung mukha mo, dagdagan ko pa ng bukbuk yan, hindi ka naman naamin eh, no? Pwede ba gamitin mo naman yung mga maleta para kuminis naman yung pagmumukha mo, ipakaskas mo? Gusto mo ba ng pangkaskas, bibigyan, regaluhan kita? Pangkudkud sa niyog, yung ginamit ko. Kadkarin natin ng bonggang-bongga. Hindi kaya ng laser ang butas ng mukha ni Quezon, gamitan ng papel de liha para kuminis. Sabi ni Soro. More than that, Soro, nakita naman natin ang pilaan niyang pagbaliktad. Sinabi naman, kaya nga ako bilib ako kay Jinggoy, kahit binalahura ko yan si Jinggoy. Dahil kasalanan naman niya. Hindi niya tinuluyan si Satanas. Balahuraan talaga ang buhay. Gusto niyo ng balahuraan? Magpakabalahura na kayo dyan. Pero ang ibig ko sabihin, mabuti pa to si Jinggoy, may paninindigan. Okay? Na-redeem niya yung kanyang mga kasalanan sa atin. Right? O ikaw, anong i-redeem mo? Bakit takot yung jowa mo na bumisita sa piitan? Lalagay na sa history ng Pilipinas, ikaw, Quezon, maliban sa may lagay sa history ng Pilipinas na bukbukin at ang kilay mo ay peke. Peke na. Peke ang kilay, putang ay na peke. Ipikihin mo na rin yung mukha mo, pag-gorgor mo na, magpa-plastic surgery ka na para ma-in love talaga sa'yo si Puso. Right? Oh, ate si Jinggoy hinarap na yung mga atraso niya, kung ano man ang atraso niya. Eh ikaw, nabahagyang mga kurokorobkob mo. My goodness. Tapos sinasabi niya dito, mga kababayan, kailangan na daw kasi mag-convene ang Senado, chuchu-chuchu. Mga palangga, ang sabi na nga ni Senator Cayetano dyan, mga kababayan, paulit-ulit na binasa niya yung batas, si Senator Marcoleta at iba pang magagaling na walang quorum itong mga hayop na ito at hindi mo pwedeng gamitin yung jurisprudence o yung president na sinasabi ninyo tungkol kay Cuenco at kay Abelino. O, diba? Pero hindi mo binanggit keso sa iyong interview na itong yung isa ay nasa, although binanggit mo, pero hindi mo pa pinaliwanag. The reason why yun ay ibang istorya. 1935. Atas ngayon, yung 1987 Constitution, ayaw mo i-cite kasi ayaw nyo malaman ng taong bayan na kayo ay mga sinungaling. Sabi niya may basis daw itong Abelino versus Cuenco. Oh, kaya yun daw ang ginamit nila. My goodness. Paulit-ulit, 1935, ang pupuntahan ninyo. What's the point itong 1987 Constitution na nagsasabi walang quorum pag walang 13? Hindi ka pwede magpalit ng Senate Presidency pag walang 13. At di bumalik na tayo sa 1935 Constitution. Mga ulul. Ikaw, kesong bukbukin, pilit mong binabali ang batas sa ngalan ng, dahil ikaw ay gagawin na namang waiter ni Satanas. How much? How much? Maleta at what? Magkano ba ang offer sa'yo? Kung meron man. Sana may CCTV. Shout out dyan sa mga nakakita ng mga delivery. Baka naman. Di ba? Mga kababayan, paulit-ulit na lang.
At nung nag-roll call, okay, yes, tama yon. Sa roll call na nung session, tinawag lahat ang 24 pa din, kaya avoid yon, sabi niya. Exactly. You talk about 22, pero sa roll call, tinawag si Jingoy Estrada at Senator Bato dahil ang nag-roll call ay ang asawa ni Comelec Garcia na allegedly sangkot din sa maleta. Di ba? Nagkakampi-kampi ng mga putang ina. Diyos ko po, Panginoong Diyos. Ano pa ang ginagawa ng ating mga what? Ng mga nagmamahal sa bayan. Dagdagan pa ng mga tiwali sa Armed Forces of the Philippines na wag daw tatawagin ng Brave Marines sa Brave Marines. Dahil hindi na raw nabibilang sa kanila. Mga putang ina nyo talaga, no? Wala kayong, kaya yung mga low-ranking official, what do you call them? Low-ranking. Ano tawag mo sa rank and file na mga sundalong nagsisimula pa lang? Google, ano nyo dyan, i-text nyo dyan sa akin at babasahin ko. So anyway, boy, gising na gising ka na. So mga kababayan, ang sinasabi ng AFP, wag daw tawagin ng 18 Brave Marines. Anong tawag sa kanila? Kayo nga mga walang bayag, mga supot kayo, mga hayop kayo. Wish ko lang na ang mga anak ninyo ay mabiktima ng krimen na nangyayari ngayon dahil sa bangag administration. Junior officers? No, I think junior officers are, atin. Right? Enlisted personnel, ma'am, Sarah Kaluwing. Thank you. Di ba, Sarah, meron kang kamag-anak na sundalo? Yeah, mga enlisted personnel. Hindi na kayo nahiya? Binabali nyo yung batas? Pati yung kilay ni Keso, bali na. Oh my God! Bali na. O, ano pa yung mga sinasabi mo, Keso? Okay? Sabi ng ulaga na nagtanong, bakit hindi 13 yung kailangan? Okay? Ang sinasabi niya, dahil 22 na lang ang maaaring bilangin. 22 na lang. Kaya 12 lang yung quorum. Kaya valid ang session. Kita mo? Nung sila Senator Marcoleta, nag-adjourn dahil walang quorum. 'Di ba? 11 sila, plus 1 si Soto, 12 lang sila, dahil tumakas yung mga ulaga, nag-walk out ang mga putang ina, yung 10. Tapos sasabihin mo, Escudero, halatang-halata ka. Halatang-halata ka na gusto mong maabsuelto sa iyong kasong julul ka, nabukbukin ka. Sabi nga, narinig natin, tinawag nyo 24, pati yung wala. Di ba? Hindi nyo na-anticipate yun, hindi nyo na-calculate kasi mahina kayo sa mathematics. Dahil hindi nyo alam ang 13 at hindi nyo alam ang simpleng arithmetic, hindi nyo alam. Kaso lang, sabi nga, kapag gumagawa ka talaga ng kasalanan, o pagbali sa batas, hindi mo naiisip yun na later on, magkaroon ng loopholes, masisilip ng mga matatalinong mga followers natin. Kasi kung pinanindigan ninyo na 22 lang kayo, although mali pa rin kahit hindi nyo banggitin si Bato at saka si Jinggoy, dahil di naman sila na-expel, di naman sila namatay, di ba? Kahit hindi nyo banggitin, pero dahil bobo lang talaga kayo, nagtatalinuhan kayo, bookish lang kayo, by the book, pero hindi nyo sinunod yung book ng Constitution. So, ang ginawa nila mga kababayan, tinawag nila dun sa, ni-roll call nga nila, yung 24. Tapos sasabihin mo, Escudero, kasi 22 na lang. Hindi naman namatay yung dalawa, unless patayin ng bangag administration. You talk about 12 na valid ang quorum, kita nyo? Kaya talagang, alam mo, Keso, isusumpa ka ng demonyo. Lalo kang iguzum, book-bookin. O yan, dadami na iyong book. Kilay, lumihis ka. Kilay, maging X na yung mga kilay mo bukas pagising mo. Yung kilay mo mawawala na yan kahit anong paretouch mo. Di ba, mga palangga? Parang sira ulo. Gago talaga tong mga to, binabali ang batas. Hindi ko tinapos yung kanyang mga releases kasi hindi ko kaya, nakakasuka talaga, papangit talaga yung tanong sa kanya. Tapos nagbabasa, Kadire. Sabi nga ni Puso, oh my God, Kadire, ang arte ng bigatla. Nag-one night stand naman, pagmamalaki mo ba yun? Keso, tangina, wala kayong kahiyan, Pa one night stand na lang. Okay. Ngayon, sabi niya dito, sabi niya, mas mahalaga, di ba? Parang Makata, mas mahalaga na gumana ang Senado kaysa mas manatiling naka-deadlock. Ulul, kayo ang
pauso, yung una, yung mga ulaga. Kayo ang nag-deadlock, sila ang nag-walk out. 'Di ba? Kaso lang, naiyak ka ba? Iniyakan ka ba ni Puso na, sweetheart, pumayag ka na kasi ayoko mabisita ka sa kulungan, kadiri. Kaya ba ganon? My goodness. Anong pinagsasabi mo? Okay? Na dapat tuloy-tuloy ang gobyerno, dapat hindi ma-paralyze, dapat nagpa-function. Ay, ang Senado pala, nakita niyo, well, government, Senate. Nag-function ba kayo, ha? Bukbok? Hoy, bukbok keso. Nag-function ba kayo ng John 3 Alpot? Ha? Kilay pala? Nag-function ba kayo? Inagaw nyo lang yung ano eh. 'Di ba? Inagaw nyo lang yung illegal, ninakaw nyo ang president. Well, nagtalaga kayo ng acting president. Kayo na rin mismo nagsabi, hindi pwede magkaroon, hindi, kaya acting lang si Gatchalian na mukhang Chinese citizen pa,